Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Bunso Picayo at shoutout kay Paul Banzuela. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Si Han Sanchen ay unang lumabas ng lungsod upang magpatrolya, at pagkatapos ay bumalik sa pangunahing tarangkahan upang hintayin ang pagdating ng mga manggagawa. Napakahusay ng trabaho ni Luo Jin. Bagamat kalahating oras ang itinakda, humigit kumulang isang kapat ng isang oras lamang ang pagsasama-sama ng 100 tao. Upang sabihin ang katotohanan, ito ay hindi isang magdamag na kapalaran, ngunit karaniwang ang average na pamamahagi ay katumbas ng lahat na kumikita ng ilang taon o kahit na mga dekada ng sahod ng sabay-sabay. Bukod dito, nagtatrabaho para sa isang kilalang master, ang mga manggagawang ito ay napakasigla. Lahat, sino ang foreman? Tanong ni Han Sanchen. Sa oras na ito, isang tao ang tumayo, mga 50 taong gulang. Inabot sa kanya ni Han Sanchen ang isang drawing, maaari bang matapos ang proyekto sa isang gabi? Guro, kung, sang-ayon ka ba kay City Lord Luo? Medyo nataranta ang foreman. Tumanggaw si Luo Jin, lahat ay ayon sa utos ni Mr. Ngunit ang oras ng isang gabi ay talagang masyadong mahigpit. Nakasimangot pa rin ang foreman, unless we send more manpower. Masyadong maraming tao, masyadong maraming galaw, at ang sukat na 100 tao ay ang limitasyon na. Gayunpaman, maaari akong magdagdag ng mas maraming pera. Hanggat maaari mong kumpletuhin ang panahon ng pagtatayo na kailangan ko ayon sa oras na sinang-ayunan ko, ang gintong brick ay isang deposito lamang. Bumalik ka na may dalang isa pang 10 yuan, ngunit kung hindi mo makumplito ang panahon ng pagtatayo, kung gayon ang gintong brick ay ang lahat ng iyong sahod, unawain mo. Mula sa 1 piraso hanggang 11, ang malaking taksong ito ay halos nabigla sa kapatas at isang grupo ng mga manggagawa. Kung tutuusin, ang per capita income ay double ng higit sa 10 beses, nakatumbas ng pera na maaaring kailanganin ng maraming tao para magtrabaho ng husto sa kalahating buhay o kahit na habang buhay. Paano hindi masasabik ang mga tao? Halos hindi na kailangang magsalita ng foreman, at maraming manggagawa na ang direktang nagsalita. Lolo, don't worry, one night is just one night, the big deal is that I'm going to fuck it up tonight. Tama, kahit mamatay ka sa pagod, isang gabi lang. Kung ipagpapalit mo ang isang gabi habang buhay, determinado akong gawin ito. Ang mga tao ay kumulo, at ang kawali ay direktang pinirito. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen at tumingin sa foreman, paano ito? Okay, since the Lord is so willing, then tayong magkakapatid ay walang dahilan para umatras. One night at a time, our gang of brothers will not spare the slightest effort. Nagnganga ang mga ngipin ng foreman at nagdesisyon. Okay, then you can start now. Mamaya, magpapadala ako ng mga katulong para tumulong sa iyo. In short, tandaan mo, bago mag-umaga, kailangan mong umalis dito, tapusin mo man o hindi, kung hindi, lahat ng kahihinatnan ay ikaw mismo ang bahala. Utos ni Han Sanchen. Oo, naunawaan ng foreman, at tumigil sa pagsasalita ng walang kaparerekan, direktang kinuha ang blueprint, at dinala ang kanyang mga kapwa manggagawa sa site para sa pagtatayo. Mr. Han, bagamat nakahihigit ang ambisyon ng mga manggagawa, dapat sabihin na halos imposible para sa isang grupo ng 100 katao na makumplito ang isang malaking proyekto sa isang gabi. Habang tinitingnan ang mga manggagawang papaalis, sinabi pa rin ni Luo Jin na may kaba. Ang mabuting moral ay magandang moral, ngunit pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay hindi magagamit sa pagluluto. Kung ikukumpara sa dami ng tao at sa dami ng trabaho, masyadong malaki ang agwat. Ito ay hindi isang bagay na maaaring binubuo ng malambot na bagay. Tumanggaw si Han Sanchen, alam ko,
Ngunit, kung minsan, kailangan mong maniwala sa mga himala, at kailangan mong maniwala pa. Ang mas imposibleng mga bagay kung minsan ay nagiging susi sa labanan. Totoo naman ang sinasabi, pero everything has to be attributed to the facts. I'm worried na sayang naman kung hindi tayo gumawa ng surprise move that time, but we were defeated by this. Ngumiti si Han Sanchen, nagkataon lang, mahilig gumawa si Han ng mga bagay na tila nawawala. Lord Luo, paano na lang tayo tumaya? Mr. Han, sasamahan mo ba akong tumaya sa mga kuta na ginawa ng mga manggagawang ito? Yeah, I bet they're going to be really pivotal. Okay. Then I'll bet that they may drag down your final battle situation, because let's not talk about if you workers can finish it on time, even if it is, Luo don't think that these children's things can help you, and it even less likely to stop the flood of attacks that the envoy will bring. Okay, then we will see the outcome after dawn. Okay, Mr. Han, ano ang gusto mong pastahan? Ito ay isang malaking taya. Pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, ngumiti siya ng misteryosong kay Luo Jin, kung matatalo ako, maaari akong sumang-ayon sa anumang kahilingan o kahilingan mo nang hindi nilalabag ang mga pangunahing personal na prinsipyo. Sa kabilang banda, kung ikaw ay kung natalo ka, natural, sasang-ayon ka sa isang partikular na kahilingan mula kay Han, ano sa palagay mo? Saglit itong pinag-isipan ni Luo Jin, at bagamat parang wala lang, sobrang nakakatakot na pag-isipan itong mabuti, dahil hindi masyadong mahigpit ang ganoong kahilingan, at kung ito ay miserable o hindi ay nakasalalay sa kagustuhan ng kabilang partido. Gayunpaman, tila wala siyang nawala. Sa pag-iisip nito, tumanggo si Luo Jin at ngumiti. Okay, this round, pumayag si Luo. Then we'll make a deal. Matapos sumang-ayon sa laro kasama si Luo Jin, hindi naging abala si Han Sanchen gaya ng inaakala niya. Sa halip, dinala niya si Luo Jin pabalik sa Yetian City sa hindi kapani-paniwalang paraan. Ang mas hindi kapani-paniwala ay dinala ni Han Sanchen si Luo Jin sa isang tavern sa lungsod sa hindi malamang dahilan at uminom. Sa mesa ng alak, hindi talaga maintindihan ni Luo Jin kung ano ang ibig sabihin ni Han Sanchen dito. Mr. Han, sobrang confident mo ba talaga? Habang nagsasalita si Luo Jin, hinailan niya ang lahat ng pinggan sa mesa ng alak, at pagkatapos ay inilagay ang lalagyan ng alak sa gitna ng tumpok ng mga pinggan. Sa pagbibilang ng mga pagkain sa paligid ng isang alak, kitang-kita na ang alak ay napapalibutan, na nangangahulugan din ng kasalukuyang suliranin ni Han Sanchen. Ngumiti si Han Sanchen, tumingin sa pitchel ng alak na nakapalibot, at nakangiting sinabi, kung gayon, hayaan mong tanungin ko si City Lord Zia Luo, ano sa palagay mo ang dapat gawin ng pitchel ng alak? Hindi kaya nagmamadali kang tumalon sa lugar. Ang kahulugan ni Han Sanchen ay napakatapat din, ibig sabihin, ano ang magagawa ng alak? Bukod sa pagiging balisa, pagpapainit ng iyong sarili ng mas mabilis at ginagawang mas madali para sa mga tao na uminom, anong mga kapaki-pakinabang na bagay ang maaari mong gawin? Pero hindi naman dapat isuko ni Mr. ang kanyang sarili ng ganito, o i-anesthetize ang kanyang sarili, di ba? Kahit na ito ay isang sitwasyon na napapaligiran, sa kakayahan ni Mr., maaaring hindi imposibleng lumaban. Kahit na ang mga alak na ito ay lasing sa wakas, hindi bababasa, ang mga pagkaing ito ay halos naubos sa proseso ng pag-inom. Ngumiti si Han Sanchen, naglagay ng isang subo ng gulay sa kanyang bibig, at nakangiting sinabi, kung ganito lang, gusto kong itanong, bakit tumaya si Luo City Lord kay Han Sanchen? Ngumiti si Luo Jin, matagal na akong nambubuli, at ngayon ay nakasakay na ako sa aking ulo. Binibigyan na lang ni Luo ng isa pang pagpipilian ang kanyang sarili. Lagi kaming mga plato, at palagi kaming naghahain ng mga pinggan. Siyempre, may mas masarap na pagkain. Willing to oblige. Umiling si Han Sanchen, kung mananalo si Han, makatitiyak ka na hindi ako kukuha ng anumang buwis mula sa Yetian City, at maaari pa nga tayong bumuo ng ibang uri ng kooperasyon sa pagitan mo at sa akin. Pahalagahan ang mga karagdagang detalye. Ang mga materyales na kailangan ng aking mga tropa ay dapat na isang malaking konsumo, kaya ikaw at ako ay magiging isang malapit na kooperasyon lamang sa pagitan ng mga supplier at mga demander sa hinaharap. Ngumiti si Luo Jin, kung gayon, umaasa ako na si Mr.
Han ay maaaring manalo sa tunggalian na ito. Hulihin muna ang magnanakaw at hulihin ang hari. May tanong. May isa o dalawang tanong si Han Sanchen. Nagpatuloy si Han Sanchen, alam ni Han na ang mga taong ito ay talagang umiiral sa bisa ng mga ugat ng dragon. Pagkatapos, Yetian Cheng o nasaan ang ugat ng dragon ng primeval na kagubatan? Alam kong matagal mo nang itatanong ito, ngunit sa totoo lang, maaaring mabaigaw ka ng resulta. Oh, alam ko, nakapunta na si Mr. Han sa Chanmo Castle, kaya nakita niya ang ugat ng dragon at sinira niya ito. Tama ako. Eksakto. Ngunit ang mga ugat ng dragon dito ay wala sa Yetian City o sa gubat. Pwede ba? Nasa Burning Bone City. Eksakto. Ang buong Burning Bone City ay maaaring maging ubod ng mga demonyo, dapat mayroong isang espesyal na bagay tungkol dito. Napakadilim at kasamaan, at mayroong hindi mabilang na mga Panginoon ng mga demonyo mula sa lahat ng antas ng buhay. Sa makatuwid, ang mga ugat ng dragon ay natural na matatagpuan. Naunawaan ni Han Sanchen na dahil siya ang pinakamalakas na puwersa ng mga demonyo, natural siyang nakakabit sa Burning Bone City, ang pinakamalakas na lungsod ng mga demonyo. Ito talaga ang pinakapangunahing lohikal na pag-iisip. So, ibig sabihin, kung hindi masisira ang mga ugat ng dragon, kahit anong laban ko, ang kalaban ay palaging walang talo. Kumunat ang noo ni Han Sanchen. So, ito rin ang pagdududa ni Luo. Bagamat makapangyarihan si Mr. Han, ano ang ginagamit mo para manalo? This is a war destined to be a draw. Ang hindi pagsira sa mga ugat ng dragon ay nangangahulugan na imposibleng mamatay ang mga ito, kaya ang antas ng kisame ay maaari lamang maging isang kurbatang. Ito rin ay kailangang batay sa katotohanan na ang Han Sanchen ay hindi maaaring seryosong kainin. Gayunpaman, hindi nag-alala si Han Sanchen, at bahagyang ngumiti, hindi ako naniniwala na matatalo ako, at hindi rin ako naniniwala na gagawa ng walang kwentang taya si Lord Luo. Palaging may paraan, di ba? Sinabi ni Luo Jin, ang malademonyong enerhiya sa mga ugat ng dragon ay hindi masusupol. Alam ko, ngunit ang hindi alam ni Mr. Han ay ang kahinaan sa likod nito. Tumanggo si Han Sanchen, at ang gusto niya ay sagot sa bagay na ito, gusto kong marinig ang mga detalye. Dapat may dahilan ang lahat, at dapat may kawalang hanggan. Naisip na ba ni Mr. Han na mas malawak ang saklaw ng isang bagay, mas mahina ang sarili nitong mga katangian? Tulad ng lason, mas matindi ang lason, mas natural na hindi ito nakakahawa. Sa kabaligtaran, mas nakakahawa ang lason, mas mahina ang lason. Ang agham sa daigdig ay tinatawag na konserbasyon ng enerhiya, at sa ligaw na mundong ito, tinatawag itong balanse ng yin at yang. Kung gayon, ano ang kahinaan ng mga demonyong enerhiya na ito? Ang distribusyon ay masyadong malawak, at kahit isang kagubatan ay lumago dito. Ito ay tila napakalakas, ngunit sa katunayan ito ay malakas lamang mula sa loob. Naiintindihan ko. Tumanggo si Han Sanchen. Kung gusto ni Mr. Han na manalo, hindi imposible. Hanggat maaari kang maging kahanga-hanga tulad ng bahaghari, isa o dalawang beses, dalawa o tatlong beses, tiyak na hindi sapat ang supply ng magic energy. Sa oras na iyon, ito ay magiging isang laruan lamang na maaaring kontrolin ni Mr. Han kung gusto mo. Sa makatuwid, ayon sa plano ni Luo Jin, dapat na marahas na umatake si Han Sanchen. Isang napakalakas na pagsalakay lamang ang maaaring maging hindi kas-iya siya sa napakahabang supply ng kalaban, at sa sandaling lumitaw ang hindi kas-iya siyang butas na ito rin ang oras kung kailan masira ang kawalan ng kakayahan. Parang gintong kampana na nakatikip sa bundok Tibo, basta may takip na pinto, hawakan mo ang takip na pinto at atakihin ng ligaw, walang laman na usapan na hindi masama ang King Kong. Ganyan talaga ang magpatalo at manakit ng tao. Excuse me for talking too much, Mr. Han, hindi lang siya may kahit katiting na planong mag-atake ng marahas, kahit, hindi man lang siya nagkukusa para aktibong ipagtanggol. Hindi ba't isang panaginip na magkatotoo ang nais na manalo? Talagang nag-aalala si Luo Jin para kay Han Sanchen. Sa puso ni Luo Jin, si Han Sanchen ang pumatay sa lungsod at sumire sa mga ugat ng dragon. Natural, mayroon siyang lakas at karanasan. Sa makatuwid, ang posibilidad ng kanyang huling tagumpay ay natural na napakataas. Gayunpaman,
si Han Sanchen ay hindi talaga mapalagay, ang proyekto ay kailangang kompletuhin sa isang imposibleng bilang ng mga tao, at ngayon ay magaling na siya at inilabas siya para uminom. Mukhang hindi niya gustong makipag-away hanggang kamatayan sa isang tao. Sa pagharap sa akusasyon ni Luo Jin, hindi nagalit si Han Sanchen, lalo pa sa isip. Sa halip, tumawa siya at itinaas ang baso ng alak. City Lord Luo, huwag mong isipin ang pagbabago ng mga bagay na hindi na mababago. Halika na, ikaw at ako ay nakatadhana ngayong gabi, inumin mo siya hanggang sa hindi ka lasing at hindi ka nababalik. Hindi nakaimik si Luo Jin, ngunit nang makitang umiinom si Han Sanchen sa isang toast, napabuntong hininga na lamang siya at sabay na uminom. Ang gabing ito ay mas mahaba kaysa sa inaakala ni Luo Jin, at ang dalawa ay uminom halos hanggang madaling araw ng susunod na araw. Mayroon ng hindi mabilang na mga garapon ng alak sa mesa ng alak, at ang pribadong silid ay puno rin ng amoy ng alak. Ang kutis ni Luo Jin ay pula at ang kanyang mga mata ay puno ng kalasinggan, at si Han Sanchen ay karaniwang pareho. Gayunpaman, si Han Sanchen ay may ngiti sa kanyang mukha, habang ang mukha ni Luo Jin ay puno ng kalungkutan. Mr. Han, madaling araw na sa 1/4 ng 1 oras. Naniniwala ako na malapit nang ibalik ng Special Envoy ang brigade dito. Would you, hindi ka ba pupunta sa fortifications outside the city? I'm really worried, those gangs worker. Hay, ayaw na talaga niyang magsalita, kahit tapos na ang mga trabahador, ano? Hindi niya dapat sinabi iyon. Walang kwenta ang mga bagay na iyon. Nakangiting idinilat ni Han Sanchen ang kanyang inaantok na mga mata, at bumangon, huwag kang tumingin, kung ano ang makikita. Oo nga pala, Lord Luo, hintayin mo ako dito ng ilang minuto. Mr. Han, may itatanong sana ako sa'yo, ano bang problema mo? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!